Alam niyo na ibig natin sabihin. Track record saan? Sa pagbagsak ng gobyerno o ng isang administrasyon. Not once, but twice. Rapid fire! Lumutang na mga kaibigan ang destab laban sa kasalukuyang administrasyon. Just in case lang, sir, na po ako not in favor of the admin yung decision ng Supreme Court, meron po ba tayong contingency? No. We shut down everything. I guess that's what they want. They want the government to cease working. So yung matuloy yung kanilang mga destabilization na ginagawa. Sabi na sa inyo ang unang tanong, pagka napatalsika, halimbawa, sino makikinabang? Yun ang tanong, di ba? Pero alam nyo, tingin ko rito, parang nilalaglag nila si Marcos. Sino nag-uutos sa kanila? Tanong nyo kay Vic Rodriguez. Kaya ito ang sinasabi natin sa inyo nakikita natin na parang pinaglalaruan na si Marcos. Kaya dapat itong si Bongbong Marcos, kumilos ka. Gawin mo ang tamang dapat mong gawin. Kasi pagka nagtuloy-tuloy ito, makikita na mahina kang presidente. 'Di ba? Kasi mag-uumpisa ka dyan sa mga kasama mo. Dyan mo dapat ipakita ang iyong kakayahang unang-unang mamuno. Paano mong paumumunuan ng bansa? Kung yung mga nasa paligid mo, pinaglalaruan ka na. Mukhang ikaw na tinuturo dito mga kaibigan Di ba? Mukhang siya na Nilalagay na nila sa sitwasyon si Bongbong Marcos na dito, na siyang nasa likod. Hindi na, ito na, mga kaibigan, yung sinasabi natin, inuumpisahan na si Bongbong Marcos, tambakan ng issue. Mga kaibigan, niyayanig na, para humina na. May pahayag ngayon si Digong yun. So, in this coming election, I hope that the President, kung marinig niya ako, bigyan na lang tayo ng, sabi ko, a fair shake of patas lang ang laban. Kung wala po itong intensyon, mga kaibigan, mananahimik na lang siya, di ba? Pero bakit gusto niyang maging aktibo? Kaya dapat kang mabahala dito sa sinasabi nito, Bongbong Marcos, sa sinasabi ni Digong nyo. Mukhang nagdududa na rin siya sa'yo na bakit naglalabasan ng mga baho nila sa COA, baka gusto pang ibintang sa'yo, yung paglabas ng baho nila. Yan ang masama sa mga gumagawa ng katiwalian, mga kaibigan. Ayaw nila na mapag-uusapan ang mga katiwaliang kinasangkutan nila. Gusto nila, pag gumawa sila ng mali, walang pupuna sa kanila. Ano mangyayari sa Pilipinas, mga kaibigan, pagka ganon? Sipin mo, itong partidong ito hindi kanya ito Di ba? Kumbaga sa akyat bahay, sumali sila dyan. Umakyat sa bahay, pati bahay kinuha Masahol pa sa mga akyat bahay gang mga kaibigan. Yung akyat bahay, papasok lang sa bahay, kukunin yung laman ng bahay. Ito nung pumasok sa bahay ng PDP Laban, pati bahay kinuha ayan po, hinimok daw niya ang mga miyembro ng partido nila, ang kanyang mga kapartido na ipagpatuloy ang pagpapalakas sa kanilang partido at maghanda para sa midterm election. Double meaning ito para sa akin. Ito'y diversionary tactic, mga kaibigan. Iba sa
nakikita nating senaryo ngayon. Patungo na ito doon sa pagpapatalsik kay Bongbong Marcos. Itong mga hakbang na ito. Sa Senado, napansin ninyo, di ba? Ilan ba ang ipinanalo dyan? Inilusot. Mga kaibigan, nakakampi nila. Ilan na yung majority dyan? Nakakampi nila. Kaya, delikado. Pero pagka yung ikaw patatalsiking ka, maraming paraan yan Pwede kang idaan sa impeachment. Hindi ba? Mga kaibigan. Pwede kang idaan sa... Kaya dapat maaga pa lang, kumilos ka na. Hunta. Mga kaibigan. Yan ang mga paraan na maaring posibleng pinaghahandaan. Sabi ko sa inyo, ang makikinabang dyan, sino? Mga kaibigan. Kaya, ako, paniwala ko, bago pa mag-eleksyon, nakaplano na yan. Pinlansya na yan. Kaya kung mabagal-bagal, itong si Marcos Jr., baka pulutin ito sa kangkungan. Mga kaibigan, sipin ninyo, hindi naman partido ni Marcos itong PDP laban Mga kaibigan di ba? Kaya yan, mapapansin ninyo yung mga hakbang na yan. Itong si Rodriguez, ewan natin kung ilan ang naipa-appoint nito na kasama ni Digong nyo. Si Ka-Percy Lapid, bumabanat. Lapid Fire! Magtataka kayo, naglalabasan lahat ng katiwalian na iniwan ng nakaraang administrasyon sa pamamagitan ng Commission on Audit. Kaya, kailangan din nilang madaliin, ang ika nga po, mga hakbang nila para mapigilan nila, ang paglabas ng lahat ng baho nila na iniwan, mga kaibigan. Ang tanong nga natin kanina, alam nyo, yan ang mahirap paano titindig tayong mga sumuporta sa ibang kandidato? Sabi ko na nga sa inyo, yung pangkat na hinati nila yung troll. Yung kalahati ay dinala nila dito kay Isko Moreno nung kampanya. Yan ang ginamit sa pamumuno nila Mocha Uson, hindi ba? Yung kanyang mga palakang kokak, di ba? Nakakala mo may nalalaman, mga kaibigan, ang lalakas magsipagsalita sa mikropono, kakapiranggot ang nalalaman, mga kaibigan. Hindi ho ba? Hindi lang kakapiranggot. Sa laula pa. Hindi ho ba? Ano plano niyan? Hindi ba yan din ang bumabanat ngayon? Kaya mag-ingat kayo. Sila ngayon, kunyari, nakikipasok na ngayon, maging dito sa programa natin yung ibang bumabanat dyan ano yan bumabanat kay Bongbong Marcos, yan mga kasama nila. Sapagkat ang agenda, hindi po para ipagtanggol talaga si Marcos. Ang purpose nung kanilang pagbanat kay Marcos, para pagbintangan si Leni Robredo. Nakikisakay sila, mga kaibigan. Para pagbintangan na ito'y mga supporter ni Leni Robredo. Kaya nga sinasabi ko sa inyo nung makausap natin ang mga Pilipino sa ibang bansa, sinabi ko sa kanila na mag-ingat kayo sapagkat baka kayo ay magamit nitong pangkat na magtatangkang pabagsakin si Marcos. Kasi hostage siya mga kaibigan hostage siya. Kaya kayang-kaya yung mga kaalyado. Ito pa, bantayan nyo isang istasyon ng radyo. Yan.
Itong istasyon ng radyong ito na bumanat ng gusto kay Bongbong Marcos, isang buong istasyon yan. Hindi pa isa-isa yan na nagsasalita. Buong istasyon bumanat kay Marcos. Mga kaibigan, yan ding istasyon na yan ay merong track record. Ha? Mga kaibigan, alam nyo na ibig natin sabihin, track record saan? Sa pagbagsak ng gobyerno o ng isang administrasyon. Not once, but twice, sabi nga ni Susan Roses. Ito po si Percy Lapid. Maraming salamat at magandang gabi! Vic Rodriguez! Kaibigan, nagmamahal sa'yo.